Did you ever notice the error on this title? Ang paniniwalang Diyos nagpakamatay sa kasalanan ng tao. Sinasabi ba dito na God committed suicide? Not really. But anyway, this is a video where a certain Muslim tries to debunk the fact that Jesus died on the cross for the sins of man. Well, let's discuss this. At ang mga Muslim, sumamba lamang sa nag-iisang Diyos, hindi mga rebelto, hindi mga tao. Hindi raw mga rebelto, hindi mga tao. How about the Kaaba? How about kissing the black stone? Anyway, back to the video. At pag sinabing sumamba sa nag-iisang Diyos, hindi meaning dito na si Propeta Hesukristo. Dahil si Propeta Hesukristo, mahal namin bilang isang dakilang sugo, gabay ng mga tao sa kapanahunan niya. How did you love a certain guy who claimed to be the great I am, the one who declared that he is the way and the truth and the life, the one who claimed that everyone who has seen him has seen the Father? Sa bagay, sa Quran ay tinuturo na Allah is not the Father and Jesus is not the Son. How could they say that they love Christ if they even do not know who really He is? Taangkan ng Israel. Sa pananampalatayang Islam, mahal namin si Propeta Jesus, ginagalang namin siya bilang propeta. Hindi Diyos. How can you respect Jesus kung doon pa lamang sa claim na ito sounds like disrespect at all? Dahil sa pananampalatayang Islam, si Allah lamang ang Diyos, ang dakila. Who's Allah? Interesting. Na tagapaglikha. At sa pananampalatayang Islam, hindi siya nagpakamatay. Christians never declared that God committed suicide. Where did they get that from? Dahil sa ibang pananampalataya, ang Diyos nagpakamatay. Pag nagdawa ka sa Muslim o nag-preach ka sa Muslim, ang Diyos namin nagpakamatay dahil sa kasalanan. Maniwala ka kaya? Mr. Muhammad Ibrahim Duyag, saan nyo po napulot yun? Christianity never teaches that Jesus committed suicide. Hello? In the four gospel accounts from Matthew, Mark, Luke, and John, you will find out that Jesus prophesied that he will die, and on the third day he will rise up from the dead. Jesus never committed suicide. God never committed suicide. God became man in the person of Jesus, and He died on the cross. He never committed suicide. Ano naman yan? Diyos mo, nagpakamatay dahil sa kasalanan sa'yo? Nasaan ang logic? False logic yan, kaibigan. False logic. Christianity never teaches that God committed suicide. Christianity teaches that Jesus died on the cross for the sins of man, not committed suicide. Ulitin natin. God never committed suicide. When Jesus never committed suicide, it is just a misunderstanding at all. Walang justice yan. Diyos nagpakamatay dahil sa kasalanan. Dahil sa pananampalatayang Islam, walang kasalanang namamana. Dahil ito ang pinaka-fundamental ng kanilang basic nila. Yung pinaka-paniniwala ng iba na ang Diyos nagpakamatay dahil sa kasalanan ng tao, which is haraw ng paghukom. One by one tayong i-judge. Saan ang logic kung one by one tayong i-judge? Bakit mayroon pang magpakamatay na Diyos? At nung namatay ang Diyos, sa ibang sikta, hindi ko bang gitin ang kanilang sikta, nung namatay ang Diyos, nagtanong yung isang brother namin na si Indasan Rashid, sabi niya, nung namatay ang Diyos,
Sino ang bumuhay sa Diyos sa ikatong araw? Anong sagot niya? Anghel. Diyos, binuhay ng anghel. Maniwala ka kaya? Mr. Muhammad Ibrahim Duyag will go to debunk what Mr. Rashid Indasan was saying there if he really said it. Kung namatay daw ang Diyos, sino yung nabuhay sa kanya? This is how Muslim apologists deceive others here. Although they know that God is one in being with three in persons, they do not want it to be true at all. Why is it? They always saying, so you believe in three gods. No, we're not believing in that. It is the Son who became man and died on the cross for the sins of man. Hindi po ang Ama, hindi po ang Banal na Espiritu, kundi si Jesus. Second point, ang katawang lupa po yung naipako at namatay. Jesus never ceased to be God. Andun pa rin kanyang divine nature. Hindi po namatay ang kanyang divine nature. Mamaya we will go and discuss concerning to this. Why did Jesus die on the cross? Bakit? And then by the way, ang Quran mismo, ang hadith mismo, may record din ng pagtubos. Wow and double. Wow. Now let's continue to that video. Naku naman. Nasaan ang utak? Grabe. Strawman. Ay, naku. Ano. Pag sinabi mo, binuhay ng angin, nasaan mabasa sa Biblia? Mabasa sa Biblia, yan ang dasihan. So sa pananampalatayang Islam, ang Diyos hindi nagpakamatay sa kasalanan ng tao. Which is, siyang nalikha nga niya ang langit, nalikha niya ang impyerno, nalikha niya ang paradise. Yung kasalanan sa tao, pakamatayan niya, grabe. Magicking ko lang, ligtas na kayo. Bakit ka ba ako magpakamatay at magsabi-sabi, ili, lamas sa baktani. Siyang, nalikha nga niya ang langit, nalikha niya ang impyerno, nalikha niya ang paradise. Yung kasalanan sa tao, pakamatayan niya, grabe. Magicking ko lang, ligtas na kayo. Bakit ka ba ako magpakamatay at magsabi-sabi, ili, lamas sa baktani. Which is, my God, why thou hast forsaken me? Diyos. My God, why hast thou? Mali pa yung... Anyway, minor lang yun. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nasaan ang... Ha? Sa Bisaya. Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Sa Binohol. Ha? Ikaw ko na sa Binohol, be. Tistingan to. Diyos ko, anong bibigyan mo ko? Mama. Akala ko gibigaon mo ako. Grabe ka, Brad, ha? Grabe. Ikaw talaga, ha? Binubuhay mong dugo namin, eh. Bicol. Sino taga Bicol dito? Ay, Bicol. Diyos ko. Taano, pinabayaan mo ako. Takno. Maranaw. Hindi mo alam. Sige, diyan ka na lang. Ikaw, Brad. Ay, Bisaya eh. Bisaya ang puda ini. Sa Ilocano. Sino Ilocano dito? Ilocano. Ilocano. Walang volunteer. Bigyan ko ng regalo. Sino yung sabi? Sino yung sabi na ano? Sa Ilocano? Wala. Sabi, biruin mo. Ha? Ilonggo. Okay. Diyos ko nga ang ginipabayan man ko. Is this how they respect Jesus? By laughing in one of the historical account in the 1st century? Again, Christianity never teaches that God committed suicide. What this preacher was saying here is just another textbook example of strawman argument. Anyway, Grabe, sabay.
Diyos ko nga ang ginapabayan man ko. Grabe. Ha? Grabe. Talaga, oh. Talagang, Diyos ko, Diyos nagpakamatay sa kasalanan. Yang paniniwala na yan ay talagang hindi sa tamang katuruan. Ha? May nag-post ako sa dawa namin sa Facebook. Nag-post ako doon na lahat ng mga Kristiyano, sekta sa Kristiyano, nag-anyaya kami na patunayan yung mga relihiyon nila na wala sa tamang akida, wala sa tamang katuruan, wala sa tamang teaching. Oh, nag-anyaya kami na patunayan ninyo na ang inyong relihiyon ay nasa tamang akida. Pagsabi pa lang na ang Diyos nagpakamatay dahil sa kasalanan ng tao. Number 1, wrong na yan. Yeah, because it is from your own objection. I don't know kung kanino mo na pakinggan yon. The biblical teaching never pointed out that God committed suicide. Ulitin ko, God never committed suicide. Kasi yung terminong nagpakamatay. Maybe, siguro dun sa mga kapatid natin o mga kaibigan na Bisaya, naintindihan naman. But we are talking about, kasi Tagalog po siya nagsasalita. Tapos yung title, obviously, mali. Hindi po nagpakamatay ang Diyos. Si Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. At sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. At bukod sa ito yung turo ng Biblia, it is also historically attested. The fact na ganoon na lamang ang kanilang turo, if we are not really examining it, I don't know. Anyway. Number 1, mali na yan talaga. Diyos, ha? Pag sinabi mong Diyos, siya ang lumikha sa buwan, siya ang lumikha sa bituin, siya ang lumikha sa araw, siya ang lumikha sa paraiso, sa langit, kung ano-ano pa ang kanya nilikha, tao, hayop, daga, kung ano-ano. At sa isang saglit lang ay nagpakamatay sa tao dahil sa kasalanan. Yang logic na yan, talagang wala yan. What do you mean logic here? You're not even make it right. Yes, God created everything out of nothing. We agree on that. Did you know why our Muslim friends do not even understand the concept of the perfect atonement that Christ had done on the cross almost 2,000 years ago? Hindi dahil sa hindi sila naniniwala na walang imposible sa Diyos. They also believe that for with God nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Ang problem po diyon ay ito. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinakita by means of what the Lord Jesus has done on the cross. Yung sinasabi na hindi raw yun makatarungan. Which is, we're going to answer this as our response to Mr. Muhammad Ibrahim Dulag. Dulag pa yung kanyang Alright, sige. Let's go here. Why did Jesus had to die on the cross? In order for us to be saved. Imagine natin na ikaw ay that you have violated a law and face 250,000 pesos fine. Ikaw nag-respond na wala kang ganung kalaking pera. Suddenly, something takes you by surprise. The judge steps down from his bench and walks over to you, and then he reaches into his pocket and takes out his wallet, handing you 250,000 pesos in cash or check. Sinasabi na siya na yung magbabayad ng naturang payment. Kung ikaw ay grateful doon, tatanggapin mo na yun, di ba? Dahil sa kabila ng iyong ginawang kasalanan, mayroong kusang nagbayad doon para ikaw ay maklear o maligtas kung tutusin. Ganon din po sa ating sitwasyon.
all had sinned and fall short of the glory of God, according to Romans 3:23. God has to punish evil because He's just. So God must punish us. But God is also loving. God is love. Ano pat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Dahil dito, God stepped down from His throne, taking on human flesh, and was punished in our place. Repentance is required for Christ's death to be efficacious. Kung ito'y i-reject, God's wrath will remain on us. To answer, yan, kung sinasabi na, ipinanganak naman tayo ng walang kasalanan. Wrong. Not at all. Yes, by virtue that we were created in God's image, i.e., yung character reference na mayroon ng Panginoon, not yung hindi yung physical, no? Well, we are masabing good, mabuti, but in moral, we're not. Kahit itanong po natin sa kanila, nobody's perfect, right? That's why we need a Savior. We need Jesus Christ. Jesus declared that He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom from many. Isa pa, dineklara niya na siya lamang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yan yung talatang nabanggit natin kanina. Now, take note, kung tungkol dito sa sa standard ng morality, pantay-pantay tayo na lahat, all have fallen short. Kasama ka, kasama ako. Perfecto pong moral standard ng Panginoon. And yet, He came down as Jesus of Nazareth and He took our place para tayo maligtas. The purpose of His life was to be punished in your place. His life was a gift to you. Have you received His gift? If so, does anyone know it? Kaibigan, especially sa aking mga kaibigan Muslim, if you think na hindi makatarungan yun, actually makatarungan yun, at dinemonstrate pa ng Panginoong Diyos kung gaano Kanya kamahal. Kahit marami kang ginawang kasalanan, kahit minsan may tuturing na ikaw yung pinakamasama sa lahat. But unlike the Quran, Allah does not love unbelievers. But the God of the Bible pointed you that whoever you are, kahit pinagtatawanan mo pa ang ginawa niya sa'yo, ginawa niya para sa'yo, mahal ka pa rin niya. At nais niyang maalala at maramdaman mo kung gaano Kanya kamahal by acknowledging who Jesus really is and why He did this to you. Well, that's all my friends in this video. And if Mr. Duyag watched this, or even our Muslim friends watch this, I hope and I pray that they will go on to search it for themselves by comparing what the Bible and the Quran really teaches. Well, let's pray na ito ay maging instrument so that everyone will go on to have some search at malaman nila na tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan.